Magandang araw po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ngayon? So ngayon po ay November 8 po ngayon. So ngayon po ay 10 years anniversary ng Typhoon Yolanda na malakas na bagyo dito sa lugar namin, no? So nandito naman po kami para mag-share sa inyo ng kunting idea, no? Para ito sa mga baguhan. So wala pang alam, no? Sa may mga gusto pa lang tanim, no? Or pumasok sa farming. Ito po may video namin para po sa inyo ay makakatulong po ito, no? Yung mga idea, no? Yung mga idea na mga simpleng idea lang para sa wala pang alam. Pero sa mga may alam na dyan, share lang po yung experience. Okay. So ngayon po ay magtatanim po kami ng sitaw. So unang-una, so maraming pamaraan sa pagtatanim ng sitaw. Iba-iba po yung mga diskarte sa mga ka-farmers po natin. Pero dito sa amin, ako pag nagtanim po kami, parang ibinahagi po namin sa inyo yung mga pamaraan sa pagtatanim. So ngayon, ang maganda sa pagtanim ng sitaw ay unahin natin talaga yung poste. Yung mga poste muna yung unahin natin sa paglagay bago magtanim, kasi mahirap kasi kung magtanim muna tayo bago maglagay ng poste. Kasi alam nyo po, sa gabal talaga yan. Kasi yung mga tanim, hindi yan maiwasan na hindi mapakan, hindi talagang madadamit yung mga pananim. Sayang, no? At saka parang umiiwas po tayo. So nakakaabala sa pagtrabaho natin. So mas maganda muna yung unahin natin, o yung trellis muna yung unahin natin bago po tayo magtanim ng sitaw. Kasi sitaw po yung aming itanim dito. So sa paglagay ng poste, dapat matibay po na poste yung gamitin natin. Medyo malaki. Sinadya po namin to ngayon na malaki na poste yung ginamit namin. Saka medyo matibay na poste, yung matanda na yung piliin natin para kasi sa panahon ngayon, November, December, parang malakas yung bagyo or may mga bagyo talaga kasi maulan dito sa lugar namin. So nagtulungan po kami ngayon. Iba po yung pinapatulis muna yung dulo ng poste at saka nilagyan dito sa itaas ng ito. Parang paglagay dito ng sa kawayan sa itaas, hindi po siya mahulog. O saka dito din sa ilalim, sa paglagay natin, parang lang to ibabaw lang natin kasi yung dulo dito ay matulis yan. So pag ibinagsak po natin, binaw po natin, lalong tumitibay po siya. Tapos siyempre tabunan po natin ng lupa, yung butas. Kahit hindi man gaano na matakpan po natin, importante matakpan lang po siya. Kasi pagdating ng tag-araw, tumitigas po ito at mas lalong tumitibay po yung poste, no? So mga malaki po yung poste na linagay namin. So hindi pa po nagkalahati yung aming paglagay ng poste. Sana ngayong araw matapos po ito, saka magtanim po kami agad ng sitaw ngayon. So walang problema, basta importante malagyan na po natin ang poste. Wala nang problema sa paglagay ng mga tali kasi madali lang yan, no? So ang poste talaga yung pinaka unahin natin bago po tayo magtanim ng sitaw o kahit anong tanim na gumagapang, katulad ng ampalaya, opo, patula. Unahin talaga natin yung trellising or yung bahay or yung pagapangan bago po tayo magtanim. So kaya ng umaga, maulan-ulan po dito. Mabuti ngayon medyo umaraw na, no? Kaya ng umaga pa po kami dito. So natapos na rin pagtudling yung paggawa ng plat. Araro lang gamit namin dito kasi hindi namin ginamit ang pala para mas madaling araw. At saka hindi naman ang pag-plat namin, walang plastic molds pa ito. Ordinaryo lang ito na plat na paggawa namin, dahil pag gumamit kami ng plastic molds,
magastos, mahal talaga yung plastic mulch. So ito ordinaryo lang, linisan lang namin, pero mas maganda talaga yung may plastic mulching dahil malaking tulong yan kasi walang mga damo na tumubo. Kung may tumubo na damo, sa daanan lang. Okay, so yun lang po ang share namin sa inyo mula dito sa aming garden. I-update po namin kayo sa aming pagtanim sitaw. So sa pagtanim ng sitaw, medyo mahirap din dahil yung mahirap dito yung paggawa ng trellis kasi mangunguha pa tayo ng mga kawayan kung saan tayo makakuha, saka putulin natin. Mahirap talagang matrabaho talaga yung pagtanim ng sitaw, pero okay lang yun, importante kasi yun pag lalo na po sa panahon ngayon, kailangan natin mag extra income, no? Tapos kailangan din may tumutulong sa atin. Hindi natin kaya kung isa lang, or siyempre maraming tao dito yung mga katulong ko para mas madali yung trabaho. So sa pagtanim ng sitaw, madali lang. Ang poste lang or trellis lang medyo mahirap, kaya yung iba hindi nagtanim. Mas maganda sa okra, wala lang trellis, madali lang. Okay, so ilang po share namin sa inyo. Maraming salamat sa panood. Huwag niyo kalimutan subscribe my channel. Pindutin niyo po yung notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Thank you for watching. Bye-bye po sa inyong lahat.